Say, praise the Lord. Imagine, samtang ang mundo na wala sa Diyos, mga tao na wala sa Diyos, natatakot, pero ang mga Kristiyano nagkakaroon ng inspirasyon dahil malapit na ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ito pang isa minamahal, very advanced technology, no? Na ang purpose po nito is to control, i-kontrolin ang tao. Pero mo napakabilis na po sa mga cellphone. Kapag ikaw ay mag-withdraw, titignan na yung mukha mo. Dati thumb mark lang. Ngayon, mukha na. Meron tinatawag sila na face recognition para malaman na ikaw talaga yung nag-withdraw. Ikaw talaga yung, nag-withdraw. So may mga camera sa iba't ibang lugar. Amen? At hindi lang natin alam, pero yung mga camera na yan, minomonitor po ang tao. Bawat isa sa atin, may mga numbers. Numbers po ang tingin sa atin ng mga camera na yan. So malalaman nila kung sino ang tao, saan nagpunta. Dahil sa high-tech na panahon, maging nga din daw po yung ating mga cellphone, yung ating mga tabs, minsan kaya nila tayong panoorin. May ginagawa po sila na napapanood nila tayo. Yung mga microphone ng ating mga cellphone nagagamit para pakinggan ano yung pinag-uusapan natin. Bakit po ganito mga minamahal? Dahil ang kanilang layunin is to control. Kukontrolin. Dati, cellphone, di ba? Cellphone, mag-withdraw ka. Ngayon, pati palad na po, palm. Sa abroad, sa China, palad ginagamit nila. Mag-withdraw. Sa mga ATM. Hindi na password. Hindi na cellphone. Palm. Palad. So makita niyo po, very high-tech na. Mga magdi-deliver ng mga paninda, deliver ng order mo, drone. Mga drone na, yung malilipat na maliliit na parang eroplano. Yun na po. Mga sasakyan, automated na yung driver. GPS, ihahatid ka. Grabe. Pero ito po yung pinakamatindi na yung tao gagawin po nilang cyborg o half human, half robot. Lalagyan nila ng microchip sa utak. Imagine, utak ha? Tao. Lalagyan nila ng microchip, electronic, and then naka-GPS. So ang mangyayari sa tao, half human, kalahati tao, kalahati robot. Ito po yung pinaka-delikado dahil kukontrolin na nila ang tao na meron yan. At kaya nilang gamitin ang bawat tao na meron ng microchip sa kanilang mga brain. Hindi na po yun makakatanggi. Maaring ito na po yung sinasabi ng Bible na mark of the beast. Microchip. Opo, bubutasin yung brain, yung skull, bubutasin po yung skull and then lalagyan ng wire, konektado sa utak. Then makakakita ka na kung ano, GPS, parang nasa loob mo na, nasa loob mo na yung cellphone, nasa loob mo na yung laptop, nasa loob mo na yung computer. Very high-tech ka, mabilis ka mag-compute, mabilis ka maghanap, kasi computer na, pero makokontrol, mabilis na rin silang kontrolin ang buhay mo. Amen? Ito po yung pinakadelikado, nangyayari na po ito. Kaya po sa atin ng mga naglilingkod sa Diyos, wala po tayong ibang atupagin, kundi maging kontrolado tayo ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil ito'y mga tanda. Everybody say, praise the Lord. Ito'y mga tanda na malapit na po. No? Sabi ng Titus chapter 2, verse 11 to 14, basahin po natin, minamahal. Ang sulat ni Pablo kay Tito, Kapitulo 2, ang talatay 11 hanggang 14. Sa 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sa 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng salibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng salibutan ito. Sa 13, na hintayin yung mapalad na pag-asa
ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos siya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap na mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mag-bless sa kanyang mga salita. So sabi po rito, mga minamahal, sa verse 11, Tito 2:11, mga minamahal, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Itong pagliligtas ng mahal na Panginoon na natanggap natin para sa lahat po ito. Ang condition lang, kasi yung iba ayaw pong maniwala, ayaw manampalataya. So purihin ang Diyos, bakit hindi tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil tayo mismo, dati ayaw natin ganito. Tama po ako, di ba? Ayaw natin yung mga nag-hallelujah. Ayaw natin yung may buhay na kabanalan. Parang enjoy tayo sa kasalanan. Enjoy tayo sa bisyo. Pero bakit tayo nandito? Pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Lahat o magsabi ng praise the Lord. So, dumating po sa atin yung biyaya, yung grasya ng pagliligtas ng mahal na Panginoon. At sabi po rito sa 12 na nagtuturo sa atin, tinuruan po tayo upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin, dahil sa totoong ebanghelyo na napakinggan po natin, tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu ng Diyos, mga minamahal, na lumayo sa mga kalayawan, sa mga pita ng laman, sa kalikuan ng mundong ito. Nabalik po tayo sa 12. Kindly. Verse 12, minamahal, kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Tinuturuan tayo. Amen po ba? Kahit nga sa damit, pananamit, kahit sa pag-iisip, kahit sa pagsasalita, tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ay marapat mabuhay, dahil dito, marapat mabuhay tayong may pagpipigil. Tutulungan din po natin yung ating sarili. Magpipigil tayo. Huwag tayong magpadala sa mga gawa ng kaaway. Kung ikaw may nadapa, kung ikaw may natumba, tatayo ka, paglilingkod ka pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal. May matuwid, banal, sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. 13, mga minamahal, verse 13, na hintayin yaong mapalad. No, gagawa tayo sa kalooban ng Diyos, iingatan natin ang buhay natin, at the same time, we live for the Lord and we are looking for the appearance, a blessed appearance, blessed salvation that the Lord has prepared for us. Tayo po ay namumuhay na may kabanalan, matuwid. Ito po yung maganda, ito po yung tama. Kaya po tayo magiging karapat-dapat sa pangako ng Diyos dahil tayo po ay namumuhay na matuwid at may kabanalan. Paano po natin ito nagagawa? Hindi po sa ganang atin, kundi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang banal na Espiritu na nasa atin. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Ibig sabihin, kapag nandun pa yung takot mo mag-asala, nandun pa na tinuturuan ka, may naglilid sa iyo na mamuhay na may kabanalan sa damit, sa salita, sa gawa, at inihikayat kang patuloy na dumalo sa gawain at ito rin po yung pinipili mo, ito yung kagalakan mo, minamahal. Ibig sabihin, nasa patnubay ka ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Nakakatakot kung baliktad. Wala ka ng ganang dumalo. Wala ka ng ganang mamuhay na may kabanalan. Wala ka ng ganang pumunta sa gawain. Makinig ng salita ng Diyos. Magtapat. Yan po ang delikado. Bakit? Unti-unti na
nawawala ang banal na Espiritu sa buhay mo. Huwag po nating itong pabayaan. Dahil sabi ng Biblia, kailangan mabuhay tayo para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi naghihintay tayo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Naghihintay tayo. Sabi ng 13, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa. At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, naghihintay po tayo. At tagapagligtas, mahal na Panginoon. So para maging karapat-dapat tayo sa ating paghihintay, dapat mabuhay tayo na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba ang lahat, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos? Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Na siyang nagbigay sa kanyang sarili, ang mahal na Panginoon, ginawa na po lahat. Nagbigay sa kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos na niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya, lililinis tayo, sa kanyang sarili ang bayang masikap na sa mabubuting gawa. Yung gumagawa sa kalooban ng Diyos, yung nagsusumikap, yung sumusunod, lalo po itong nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos? Amen po ba? Lalong ginagawang matuwid, banal, dahil nagsusumikap. Ito yung kanyang bayan. Ito yung kanyang pinili. So ibig sabihin, mga minamahal, tama yung sinabi ng Biblia, yung mga nasa kasalanan, magpapatuloy sila. Yung nasa kalayawan, magpapatuloy sila. Pero yung mga matuwid, yung mga banal, magpapatuloy din sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So we are both living and looking. Nabubuhay tayo para sa Diyos. Imagine, minamahal, mini-maintain po natin yung ating tinatawag na Christian sanity. Ano po yung ibig sabihin ng Christian sanity, minamahal? Ibig sabihin na bagamat nandito tayo sa sanlibutan na ito, mga minamahal, yung kaisipan ba na tama, yung kaisipan na matuwid, yung kaisipan na galing sa Diyos, yung kaalaman na galing sa Diyos, yun po ang pinagahari natin sa ating isipan. Bagamat nakikita natin ang sanlibutan ay nagiging tamasa na sa kasalanan, ang sanlibutan talagang mapanukso, pero mga minamahal, habang tayo'y naghihintay, iniingatan natin ang ating puso at isipan na mamuhay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, Christian sanity. Ito po yung ating pakikibaka. Amen po ba? Amen po ba? This is our struggle. Muli ato pakipagbugno, pero makita nyo naman, hindi naman tayo lugi sa tuwing nasa gawain tayo, nire-revive tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing nadarama natin ang presensya ng Diyos, panibagong kalakasan. Amen. Kaya mahalaga yung gawain. Huwag tayong papayag. High-tech na rin po tayo ngayon. Pag hindi ka makadalo, basta hindi mo lang sinasadya, minamahal, maaaring consider ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi mo ka talaga makadahil minsan sa work. Manood ka, minamahal. Nasa YouTube na tayo. Kaysa kung ano-ano yung pinapanood natin sa YouTube, mas maganda panoorin natin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. So, minamahal tayo daw po ay nagiging magaan. It is bearable. Ibig sabihin, kahit may pagsubok, kahit may pag-uusig, kahit may struggle tayo, minamahal, sa ating paglilingkod, dahil nga po, hindi na tayong nasusunod, pero nagiging magaan o nakakayanan lang dahil kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Marinig ko ba yung malakas nating amen, mga minamahal? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nakakaya lang dahil kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya, sige lang. Hindi po tayo nag-iisa. Kasi wala naman tayong utang na loob sa kaaway. Wala tayong utang kabubuton kay Satanas. Na ba? Wala. Amen. Wala tayong utang na loob sa kaaway. Anong ginagawa ng kaaway? Pumatay, magnakaw, magwasak, sumira.
O paano ka magkaroon ng utang na loob, puro pagwasak, pagsira? Tukso. Minsan, mukhang maganda, pero sa loob pala, masama. Maganda sa labas, kasi tukso eh. Pero sa loob pala nun, ipapahama ka. Yun ang gawa ng kaaway, madaya. So nandun na lahat, madaya, papatay, magnakaw, magwasak. Paano ka magkaroon ng utang na loob? Ganun ang trabaho niya. Amen? Amen? Samantalang ating mahal na Panginoon, lahat ng ginawa niya ay para magkaroon tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin na ating mahal na Panginoon. Malaki. Malaki po ang utang na loob natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5, mga minamahal. Unang Korinto, kapitulo 2, 4 hanggang 5. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 4 hanggang 5. Sa 4, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patuto ng Espiritu at ng kapangyarihan. Sa 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalik sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon naman. Sabi po rito, and my speech at ang aking pananalita at aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuan ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ating mahal na pastor, makita niyo po yung kanyang pangangaral. As a man of God, as a prophet of the dearest Lord Jesus Christ, hindi mga enticing word yung maririnig mo. Ang sasabihin, mga minamahal, magtiwala ka sa Diyos, manampalataya ka sa Diyos, magtapat ka, sundin mo ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo'y nakumberte dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Makapalakpak po ba ang lahat sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Hindi mo malilimutan ang mga pag-iingat. No? May kapatid tayo, minamahal, nakasakay pa siya sa barko, nahulog. Nahulog, minamahal. Marami pong mga bakal doon sa loob na pwede niyang ikamatay. Pero purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sumabit yung kanyang pangtrabaho na damit. Sumabit. Imagine, sumabit yung damit mo, minamahal. Hindi ka nahulog. Hindi po siya nahulog, mga minamahal. Pagkatapos sumarado yung pinto nung butas na yon sa loob ng barko, na walang makarinig sa iyo. Kahit anong gawing sigaw mo, wala. Pero nanalangin siya, may sumilip, binuksan ang pinto, nandun pala yung ating mahal na kapatid, nangangailangan ng tulong. Oo, palapakan po natin ating mahal na Panginoon Diyos natin ay tumutugon sa panalangin. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Grabe. Yung katulong ating kapatid, naalala ko lang, minamahal, nung karong time ng COVID, nag-testify dito yung ating kapatid, minamahal. Time ng COVID, yung ating kapatiran, nagkaroon sila nag-positive sila. Sa takot nung katulong nila na hindi pa kapatiran, sa nervyos, mahirap talaga pag wala ka sa mahal na Panginoon, mapuno ka ng takot eh. Amen po ba? Amen po ba? Merong ang nanay noon nag-positive yung mga anak niya sa COVID. Na-discourage yung nanay. Nagpakamatay, hindi pa kapatiran. Nagpakamatay dahil siya rin may COVID, mga anak niya may COVID, nagpakamatay. Ang nangyari tuloy, nung patay na yung nanay, yung mga anak gumaling. Tingnan mo. Sana hindi siya nagpakamatay. Amen po ba? Yung kapatiran natin, yung katulong nila, sobrang hindi pa kapatiran yung katulong nila, nagbigti. Nagbigti, mga minamahal. Terrible. Nung makita nila, kasi ang tagal, hindi lumalabas ng kwarto. Nung binuksan, may susi man, binuksan, nandun na, nakahanger na. Ilang oras na yon. Amen po ba? Pero wala silang ibang ginawa habang ibinababa. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord lang sila ng hallelujah, praise the Lord. Maya-maya, pagbaba nung katulong minamahal sa kama, biglang bumalik yung buhay nung katulong nila. Binuhay uli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi malaking problema po yun. Amen po ba? Hindi pa save. Magreklamo yung mga magulang nun. Pero ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay mabait. Ang Diyos natin hindi tayo iiwanan. May kapatid sa dako ng liluan nagpatotoo. Tingnan niyo minamahal, napakalaga talaga.
Tinuruan tayo magpuri. Maganda kung sa umaga, magpupuri ka na sa Diyos para buong araw kasama mo ang mahal na Panginoon. Wala ka na bang ibang inaawitan kundi ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos na buhay. Meron pa siyang karamdaman na hindi gumaling, minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, magpuri ka sa madaling araw. Opo, hindi pa gumagaling. Ilang beses na sa nag-ayuno. Ilang beses na nag-fasting, hindi pa gumagaling yung sakit na yun. Parang I think sa bandang UTI, something like that, minamahal. Hindi gumagaling, fasting siya, hindi pa rin. So sinunod niya yung voice ng mahal na Panginoon sa kanya, magpuri ka sa madaling araw. Nagpuri siya. Nagpuri siya na nagpuri madaling araw, pinupuri niya ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, paglipas ng ilang araw, napansin niya na yung karamdaman niya, pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, napakabait ng Diyos natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So nasa pagsunod ang pagpapala. Nasa pagsunod ang pag-iingat. Nasa pagsunod, mga minamahal, ang patnubay ng Diyos. Nasa pagsunod, mga minamahal, na magkaroon po tayo, pag sumunod ka, nandyan ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal, we look forward. Hinihintay natin yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hinahanda po natin ating mga sarili. Ito po yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Hindi yung papangakuan ka ng langit, mga minamahal, pagkatapos nasa lusa ka pa rin ng kasalanan. Sasabihin sa'yo, langit ka. Sasabihin sa'yo, huwag kang mag-alala. Kasi kung hindi ka malangit, may purgatorio. Paano yun? Wala namang purgatorio sa Biblia. Kahit mula Genesis hanggang Revelation, wala kang mabasang purgatorio. Amen. Ibig sabihin, pag ikaw ay makasalanan, ang sabi ng Biblia, pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, minamahal, itapon ka sa apoy ng impyerno. Ang uod hindi na mamatay, ang apoy hindi na mamatay. Pero pag ikaw'y naglingkod sa Diyos, ginawa mo ang kalooban ng Diyos, namuhay ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, dadaling ka sa buhay na walang hanggan. Sa piling ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Yun ang tama. Amen po ba? Amen po ba? At sabi pa ng Biblia, tayo'y naligtas, hindi dahil sa magandang salita, kundi dahil sa demonstrasyon ng Espiritu ng kapangyarihan. Yan po ay pinapangaral ng ating mahal na pastor. Because of power, demonstration of power of the Spirit, demonstrasyon ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nakikita mo kapangyarihan. Pinapagaling ka ng mahal na Panginoon. Nakikita mo, ang Diyos gumagawa ng paraan, nilulutas niya mga suliranin mo. Sumusunod ka lang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nakikita mo, aksidente na, mapahama ka na, pero iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita mo na, kasama natin ang Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi ng Biblia? Sa kapangyarihan. Upang ang pananampalataya mo ay huwag tumiwala o huwag sumandig sa karunungan ng tao, kundi ang iyong pananampalataya ay tatayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Kaya, lalayo tayo, iiwasan natin yung mga makamundong pamumuhay. Amen po ba? Para maingatan natin ating sarili. Mga minamahal, everybody say, praise the Lord. Walang makapagtatago sa Diyos. Amen. Alam ng Diyos lahat. Kahit ikaw lang mag-isa, anong iniisip mo, alam ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, ang mata ng Diyos nakatingin sa kanyang mga anak, nakatingin sa mga matuwid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa iyo pala, pag ikaw pala ay matuwid, ikaw pala ay nagsusumikap, ikaw pala ay nagtatapat, nakatingin sa iyo ang mahal na Panginoon. Amen! Amen! Yung landslide de Sanaga, beloved brother Randall, sabi nung naging pasahero niya, Sir, ang lakas ng boses mo nung nag-landslide. Sabi niya, oo, kasi yun ang turo ng aming mahal na pastor. Pag nasa kapahamang ka na, nasa aksidente, nasa disgrasya, sumigaw ka ng malakas, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Iingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen!
Sabi nung pasero niya, totoo sir, pag sigaw mo ng hallelujah, praise the Lord, yung aking auntie na nandun nung time na yun na sumigaw ka, nakakita ng malaking tao, nakaputi, nakadipa mga minamahal. Pagbagsak ng putik, pagbagsak ng lupa, naghiwalay, hindi pumunta doon sa kanilang bahay mga minamahal. Oo, purihin! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Napakarami. Siguro kung lahat yung patotoo nyo, sasabihin ko, baka abutin tayo ng ano. Amen po ba? Pero huwag nyo kalimutan yung mga patotoo na yan. Huwag nyo kalimutan, huwag na huwag. Kasi mga minamahal, yan ay baon-baon natin sa puso natin, sa isip natin, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Makapangyarihang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May langit na naghihintay. Tatayo tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay tatayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Maglilingkod tayo sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Hindi ka ba matuwa niyan? Hindi ka ba magpasalamat? Dati ang buhay natin, punong-puno ng kasalanan. Walang mapaglagyan. Amen. Punong-puno ng kasinungalingan, bisyo, kaliwat kanan, kasalanan, punong-puno. Pero ngayon iba, na puno ng habag ng ating mahal na Panginoon, binago, lumalakad sa katwiran ng Diyos, mas pinipiling magtiwala, mas pinipiling patuloy na makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating dakilang Diyos, tayo magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ating pong naisin, hangarin, mga minamahal. Hallelujah, Lord, pagbalik mo. Pagbalik mo, mahal na Panginoon, gawin mo po akong karapat-dapat. Gawin mo po akong karapat-dapat sa iyong pangako na buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, linisin mo aking buhay. Linisin mo ang aking puso. Linisin mo aking isip, mahal na Panginoon. Gawin mo po akong karapat-dapat. Anytime, maaring bumalik ang mahal na Panginoon. Anytime, mga minamahal, kailangan po tayo maging handa. Maging panalangin po natin ito, mga minamahal. Hallelujah, na pagdating ng araw, mga minamahal, pagdating ng oras, handa po tayo, mga minamahal. Hallelujah, ihanda tayo ng mahal na Panginoon. Gusto natin ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa, hindi na natin mabilang ng mga pag-iingat. Hindi na natin mabilang na pagpapala. Hindi na natin mabilang na kabutihan ng Diyos. Gaano pa kaya sa langit, mga minamahal, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah.